guys, eto na nga, dumating na ang aking pinakamalaking parcel ever. At para ipakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki, teka lang, eto, papakita ko sa inyo, wait lang. Ayan na nga, tsaran. O, diba? Halos kasing laki ko. Grabe. Pero bago natin buksan yan, magbabike muna kami ng mga junakis ko. Matagal-tagal na nga ding hindi nakakalabas yung mga anak ko, kaya naman pinagbigyan ko muna sila na magbike kami dito lang naman sa tapat namin. After nga namin magbike ay iaakyat na namin itong parcel sa taas. Sa taas ko na nga siya i-assemble para hindi na kami mahirapan mag-akyat. Baka kasi hindi pa kumasya sa hagdan kung naka-assemble na namin siyang iaakyat. Pagpasensya nyo na nga yung aming kalat dahil nagge-general cleaning kami at naglalaba. Ayan, andito na nga kami sa taas at syempre, bubuksan ko na itong parcel. Ano nga ba itong parcel? Gabi, nakaka-excite naman. Ito na nga yung pinakamalaking parcel na nabili ko sa Orange App. Merong 6 na buwan ko yatang pinag-iisipan kung bibilin ko ba to o hindi bago ko siya binili. At ito na nga yung araw na napagdesisyonan ko na kailangan ko ding maging masaya. Kaya naman, binili ko na siya. Ito na nga yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Hindi na yung mga bagay na pang sarili ko lang. Ito na nga yung mga parts ng binili ko na drawer. IKEA inspired nga pala ito at pure white lang. Tapos, 5 layers naman yung drawer nito. Ito nga inumpisan ko sa paghihiwalay ng mga parts ng drawer. Pinagsama-sama ko yung magkakamuka. Para mamaya pag nag-assemble ako, hindi na ako mahirapan maghanap ng magkakamuka. Yung manual nga nito ay sobrang plain. Kumbaga, kung hindi ka marunong magkabit nung katulad ng mga rollers, ay hindi mo talaga maiintindihan. Kaya naman hindi ako umasa dito sa manual. Ang ginawa ko ay naghanap ako ng mapapanood ko na nagkakabit nitong katulad na drawer na binili ko. At dahil nga excited ako, hindi ko na hinintay yung asawa ko na dumating para ikabit ito. Kaya nga inumpisahan ko na agad siyang gawin. Dito nga ay sobrang confused ko kung paano ko ba paghihiwalayan itong mga rollers. Pero nung maisipan ko na nga manood ng nag-a-assemble nito ay napadali ang buhay ko. Wala kasi akong idea kung paano i-assemble ito. Buti na lang talaga may mga nag-a-upload ng gantong videos. Kaya naman ayun, natuto din ako. Ako nga lang mag-isa yung gumagawa dito kasi naman si mama ay nagluluto na. Inabot na kasi ako ng gabi sa pag-a-assemble lang nitong mga drawers. Ayan, nakakatatlong layer na ako ng drawer. Kung paano-paano na ang pwesto yung ginagawa ko dyan kasi walang nag-a-assist sa akin para humawak nung ginagawa ko. Update guys, namamaltos na yung kamay ko sa screw kaya ayun. Titigil ko muna tapos eto papakita ko sa inyo yung nagawa ko na. Eto na guys, yung pinaka paglalagyan ng drawer. Tapos eto yung mga drawer. 3 pa lang yung nagagawa ko kasi sobrang sakit na nung kamay ko, as in pulang-pula siya. Hindi halatang pula pero namumula na siya. Kaya ayun, tingnan nyo yung mga screw maluluwag. Ayan o, niluwagan ko lang yung screw. Nagpahinga nga muna ako at eto, gawa na ang aking drawer. Syempre, naawa na sa akin yung asawa ko. Kaya pagdating niya, tinulungan na niya akong gumawa. Pero hindi ko na na-videohan kasi nga, lobat na ako. Sobrang saya ko nga dito sa nabili kong drawer. Ang ganda niya kasing tignan. Kaya lang, hindi ko siya marirecommend sa inyo kung mabibigat na bagay yung ilalagay nyo dito sa loob. Kailangan magagaan lang talaga. Pinag-iisipan ko pa nga yung mga ilalagay ko dito, pero baka pambahay na lang na damit. May mga nailagay na nga ako dito sa first and second layer. Sabi ko nga sisipagin ako magtiklo pag ganito yung drawer ko. Yung first layer nilagyan ko lang ng mga swimsuits ko. Sa ibang layers nga ay pinag-iisipan ko pa talaga kung ano yung mga ilalagay dyan kaya wala pa silang laman. Sa mga gusto nga bumili nitong IKEA inspired na drawer ko, ilalagay ko yung link kung saan ko nabili to. Salamat sa panonood. Bye!